Sila pala ang top 5 na pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2024 ayon sa Forbes magazine. 5. Henry C. Jr., 70 years old. Si Henry C. Jr. ay co-vice chairman ng SM Investments, isang konglomerado na itinatag ng kanyang yumaong ama, si Henry C. Sr. Naglilingkod din siya bilang chairman ng SM Prime, ang arm ng grupo na may interes sa mga mall, residences, opisina, hotel at convention centers. Siya ang panganay na anak ng tagapagtatag, kasama rin sa negosyo ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae at 3 nakababatang kapatid na lalaki. Noong 2017, itinatag niya ang Big Boss Cement, pumasok sa isang industriya na nakinabang mula sa malawakang pag-push ng infrastruktura ng dating Pangulong Duterte. Noong Abril taong 2022, pumayag ang SM Investments na bilhin ang Philippine Geothermal Production Co. sa isang deal na nagkakahalaga ng $304 milyon lahat ng share na may layunin na bawasan ang kanyang carbon footprint, tinatayang nasa $2.4 billion o 134 na bilyon 851 milyon 507,200 pesos ang kanyang net worth ngayong 2024. 4. Lucio Tan. Si Lucio Tan ay isang negosyante at mangangalakal sa Pilipinas. Siya ay isinilang noong 17 ng Hulyo taong 1934 sa Amoy, Fujian, China. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang malaking negosyo sa paggawa ng sigarilyo sa China. Noong 1952, lumipat si Tan sa Pilipinas upang mag-aral sa University of Santo Tomas. Matapos niyang makatapos, nagtrabaho siya bilang isang accountant sa Philippine Airlines, PAL. Sa paglipas ng panahon, naging vice-presidente siya ng kumpanya. Bukod sa negosyo sa paggawa ng sigarilyo, nagsimulang mumuhunan si Tan sa iba pang mga industriya, tulad ng pagkain, real estate, at airline industry. Nagtatag siya ng kumpanyang Tanduay Holdings, na nangangalakal ng mga inumin tulad ng Tanduay Rum at Coca-Cola. Si Tan ay mayroong mga kontrobersya sa kanyang negosyo, tulad ng mga usapin tungkol sa pagbabayad ng buwis at sa kanyang ugnayan sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Gayunpaman, patuloy siyang naging matagumpay at naging isa sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nagmamay-ari si Tan ng iba't ibang mga kumpanya sa iba't ibang mga industriya, at nangunguna siya sa kanyang pangangalakal. Ang kanyang net worth ngayong ay tinatayang nasa $2.5 billion ayon sa Forbes magazine. Pagmamay-ari nito ang Philippine Airlines, Philippine National Bank, Asia Brewery, Tanduay Distillers, Fortune Tobacco Corporation, Eaton Properties Philippines Inc., at Tan Yan Key Foundation. 3. Ramon Ang. Si Ramon Ang, ipinanganak noong 14 ng Enero taong 1954 ay isang kilalang negosyante at philanthropist mula sa Pilipinas. Siya ay Pangulo at CEO ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang kanyang mga magulang ay nanggaling sa pamilya ng mga magsasaka sa Bicol, at siya ay lumaki sa isang simpleng pamumuhay sa isang maliit na bayan sa Pampanga. Ngunit dahil sa kanyang sipag at determinasyon, nakapagtapos siya ng pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas sa kursong Mechanical Engineering at naging isang matagumpay na negosyante. Noong 1982, nagsimula siya sa San Miguel Corporation bilang isang engineering associate. Sa loob ng ilang taon, nagsikap siya at nagpakita ng kanyang galing at nagawa niyang maabot ang mga mataas na posisyon sa kumpanya. Noong 2002, itinalaga siyang pangalawang Pangulo ng San Miguel Corporation, at noong 2012, naging Pangulo at CEO siya ng kumpanya. Bilang pinuno ng San Miguel Corporation, nakapagpatayo siya ng mga malalaking proyekto sa bansa tulad ng SLEX at Star Tollway, NAIA Expressway, at MRT-7. Bukod sa kanyang pagiging isang negosyante, siya rin ay isang philanthropist na tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga biktima ng kalamidad at mga batang may karamdaman. Si Ramon Ang ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay at pinakamalaking negosyante sa Pilipinas, at nagpapatuloy ang kanyang mga ambisyon sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Ayon sa Forbes magazine, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa $3.4 billion. Number 2. Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. ay isang negosyante at tagapamahala ng mga kumpanya sa Pilipinas. Siya ay isinilang noong 3 ng Marso taong 1960 sa Manila, Pilipinas,
Ang kanyang ama ay si Enrique Razon Sr. ang dating Pangulo at may-ari ng International Container Terminal Services Inc. ICTS ay isang kumpanya sa shipping at logistics. Si Enrique Razon Jr. ay nagtapos ng sekundarya sa De La Salle Zobel sa Pilipinas at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Finance sa Georgetown University sa Washington, D.C. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral nagtrabaho siya sa New York City sa ilang kumpanya sa kalakalan bago bumalik sa Pilipinas upang sumali sa kumpanya ng kanyang ama. Noong 1992 naging Pangulo siya ng ICTSI at noong 1995 naging Chief Executive Officer. Sa ilalim ng kanyang pamumuno nag-expand ang kumpanya sa iba't ibang bansa kasama na ang Asia, Europa, at Amerika. Bukod sa pagiging CEO ng ICTSI si Razon ay may-ari rin ng Bloomberry Resorts Corporation na nagpapatakbo ng Soler Resort at Casino sa Parañaque Metro Manila. Bukod dito siya rin ang chairman ng Prime Metroline Holdings Inc. at ng Manila Water Company, Inc. Si Razon ay nananatiling isa sa mga mayayamang Pilipino na may kabuuang net worth na tinatayang $6.1 billion ayon sa Forbes magazine noong 2021. Siya ay kasal kay Katrina Ponce Enrile anak ng dating senador at balik-atang Juan Ponce Enrile, at may dalawang anak. Number 1. Manuel Bamba Villar Jr., mas kilala bilang Manny Villar, ay isang negosyante at politiko mula sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong December 13, 1949, sa Moriones, Tondo, Manila. Ang kanyang mga magulang ay mahihirap na manggagawa, at siya ay lumaki sa isang simpleng tahanan. Sa kabila ng kahirapan, nagsikap si Manny upang magpakadalubhasa. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Science degree in Business Administration mula sa Universidad ng Pilipinas Diliman noong 1970 at nagtapos din ng kursong accounting sa Pamantasan ng Pilipinas noong 1973. Nagsimula si Manny bilang isang accountant sa isang pribadong kumpanya bago nagtayo ng sariling negosyo. Kasama ang kanyang asawang si Cynthia, nagtayo sila ng real estate development company na Camellia Homes. Sa paglipas ng panahon, nakapagpalawak sila ng kanilang negosyo at nagtayo ng iba't ibang kumpanya tulad ng Vistaland, isang kumpanya sa pagpapaunlad ng mga property, at All Home, isang kumpanya sa pagbebenta ng mga kagamitan sa bahay. Pagmamay-ari nito ang Vistaland kung saan nakapaloob rito ang mga malalaking kumpanya gaya ng Brittany Crown Asia Vista Residence Camellia at Vista Mall. Ilan naman sa mga popular pagmamay-ari nito ay ang Stall Mall Camellia Homes, Brea Homes, Lumin Homes, All Day Supermarket, All Day Convenience Store at Coffee Project. Pagmamay-ari rin ng pamilya Villar ang isang broadcast media company na AMBS. Ayon sa Forbes tinatayang nasa $9.7 billion ang kanyang net worth ngayong taon.